sa kailaliman ng kagubatan. Nananahan ang mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa. Mga aninong gumagapang sa mga likod ng mga puno, mga bulong na tila hangin ngunit may bigat ng puot. Sa bawat pagdapo ng dilim, may mga sigaw na sinasakal ng katahimikan, mga tinig na pilit bumabalik sa mundong matagal na silang kinalimutan. Ang kwento natin ngayon ay nagsimula sa isang tilang payapang bakasyon, ngunit unti-unting naging bangungot nang magising ang isang kaluluwang nilamon ng matinding paghihiganti. Tahimik na umalis ng Maynila ang pamilyang Alvarado. Si Ramon at Elisa, parehong guro na napapagod sa ingay ng lungsod. Bit-bit ang mga anak nilang sina Lian, isang 2 anyos, at mahilig magmasid ng mga detalye sa paligid. At si Marco, 7 taong gulang, likas na mausisa pero takot sa dilim. Sa halip na beach o resort, pinili nilang magtungo sa isang lugar na tila kinalimutan ng panahon, ang Ilog Itim. Nakalulungkot ang pangalan nito at mas malamig pa ang tubig sa unang tingin. Matatagpuan ito sa gitna ng makapal na kagubatan sa Quezon, kung saan ang araw ay bihirang dumaan sa masinsing mga dahon at ang katahimikan ay may kasamang bigat, parang may nakikinig. Ayon sa mga lokal, matagal nang walang naglalakas loob na tumungtong doon. May mga kwentong hindi basta-basang ikinukwento, mga nawawala, mga tunog sa gabi, mga aninong sumusunod. Pero para kina Ramon, ang kawalan ng cellphone signal at tao ay paraiso sa kanila. Ang Ilog Itim ay tila isang nakatagong hininga ng kapayapaan. Hindi nila alam, ang lugar ay matagal nang gising at naghihintay. Pagkababa nila sa sasakyan, agad nilang inilatag ang mga gamit sa lupang basa at malambot. Waring matagal nang hindi nadaraanan ng tao. Ang hangin ay malamig at may amoy ang lupa, luma. Parang nabubulok na dahon at alikabok ng lumang panahon. Tumahimik ang paligid, maliban sa mabagal na agos ng Ilog Itim na tila may ibinubulong. Naglalakad-lakad sila sa gilid ng pangpang hanggang ang mga aninong nauhulog sa tubig ay parang gumagalaw sa sariling galaw. Walang ibon, walang kulisap, tanging kaluskos ng dahon at yabag ng kanilang sapatos ang umaalingaw-ngaw. Napahinto si Lian, nanigas ang balikat niya habang nakatitig sa kabilang bahagi ng ilog. Isang bahagi ng gubat na mas makapal, mas madilim. Nay, parang may nakatingin sa atin. Ano ka ba, anak? Gubat lang yan. Pero hindi tumigil ang pakiramdam ni Lian, na parang may mga matang hindi kumukurap, nagmamasid sa bawat kilos nila mula sa likod ng mga puno. Habang humahakbang si Marco sa makitid na daan sa tabi ng ilog, dumulas ang kanyang paa sa puti, na madulas na parang langis. Isang impit na sigaw ang kumawala sa kanyang bibig, bago tuluyang lumusot ang kanyang katawan sa matarik na gilid at nawala siya sa dilim ng tubig. Marco! Isang sigaw ang bumaon sa hangin. Pilit nilalabanan ang alingaw-ngaw na dumadaluyong sa ilog. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Ramon. Tumilamsik ang malamig na tubig sa lahat ng direksyon, kasunod ng tunog ng basang katawan na sumalpok sa ilalim. Tahimik ang ilang saglit,
parang napako ang oras. Hanggang sa may gumapang na anino mula sa kabilang ilog. Si Marco, basang-basa, nanginginig at tila hindi siya. Ang balat niya ay maputlang abuhin at ang mga matay walang gilid, puro puti. Umuusok ang paligid niya, hindi dahil sa lamig, kundi sa tila singaw ng bagay na dapat ay hindi umiiral sa mundong ito. Oh, wala si Papa. Hikbi ni Lian, halos hindi makalabas ang boses mula sa kanyang lalamunan. Agad na sinugod ni Elisa ang ilog. Tubig hanggang baywang, pilit nilalampasan ang rumaragasang agos. Nang sa wakas ay maabot niya si Marco at hinawakan ang braso nito. Tss! Kasunod na matinis na tili, isang humahalimuyak ng nasusunog na laman ang kumalat. Aray! Diyos ko! Napaatras si Eliza, nakaluhod sa tubig, habang ang kanyang mga palad ay nangingitim, waring pinaso ng apoy. Ang balat niya ay nagbitak, nagkuskusan, nagpaltos at dugo. Si Marco, tahimik lang, nakatayo pa rin sa pangpang, hindi umiiyak, hindi nagsasalita. Ngunit sa hangin, may amoy, isang masangsang, metalikong singaw ng dugo't abo. At sa mata ni Marco'y may liwanag, hindi ng buhay kundi ng ibang bagay. Nanginginig si Marco, nagsimulang umiyak. Ngunit hindi tubig ang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Tila usok na itim, dumudungis sa kanyang pisngi. Ang mga mata niya ay wala ng puti, itim ang buong balintataw. Parang dalawang butas na walang laman. Hindi siya nasisinagan ng liwanag ng flashlight. Parang nilalamon ng anino ang kanyang muka habang ang paligid ay maliwanag. Tumigil si Lian. Ramdam ang panlalamig ng hangin kahit wala namang ihip. Kumapit siya sa braso ni Marco, ngunit agad na umatras. Diyan si Marco. Bulong niya, halos hindi marinig sa sarili niyang tinig. Hindi ganyan ng mata niya. Walang sabi-sabi. Hinawakan ni Elisa ang braso ng bata. Mainit, masyadong mainit. Parang nasusunog ang kanyang palad sa bawat hawak. Ngunit hindi siya bumitaw. Pinilit niyang hilahin ito pabalik sa kampo. Kahit pakiramdam niya ay unti-unti nang nauupos ang kanyang balat. Sa kampo, dumaan ang gabi sa katahimikan, puno ng pagod at bigat, nang hindi maipaliwanag na takot. Halos hindi kumain si Lian. Tumikim lamang ng ilang pirasong crackers bago humiga. Hawak pa rin ang litrato ng kanilang pamilya. Hindi na niya naalalang pumikit. Para bang tinangay siya ng antok habang nakadilat pa ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang pag-idlip, may malamig na pakiramdam na gumapang mula sa batok pababa sa gulugod niya. Ang uri ng lamig ay parang titis ng yelo sa balat. Dahan-dahan siyang dumilat. Bigla siyang nagulat. Si Marco, nakaupo sa gilid ng kanyang sleeping bag. Hindi gumagalaw, nakangiti. Isang ngiting pilit at walang emosyon. Parang iginuguhit lang sa mukha. Ang mga mata niya'y hindi kumukurap, madilim pa rin, walang kabuhay-buhay. Shhh! Huwag ka maingay. Bulong nito, ang hiningay amoy bulok na kahoy at lupa. Ako ang kapalit. Kinabukasan, walang inaksayang oras si Elisa.
Tahimik siyang lumisan mula sa kampo. Naglalakad sa maputik na daan patungo sa barangay upang humingi ng tulong at doon niya nalaman ang kwento ng ilog itim. Habang ang ulap ay mabigat at mababa sa kalangitan, tila ba pinipiga ng langit ang bawat hininga niya. Sa dulo ng barangay, sa isang kubong nilulumot at parang matagal nang hindi tinirahan, nakatagpo niya ang isang matandang lalaki. Kulubot ang balat, puti ang buhok, makikita sa mata nito ang katandaan nito. Isa raw siyang albularyo at sa tinig niyang paos, isinalaysay niya ang kwento. Diyan sa ilog na itim. Anya, habang dahan-dahang inaapuhap, isang lumang anting-anting na gawa sa buto at damong tuyo. May matama raw na nalunod, pero hindi basta nalunod. Yung ama, may nagsalin hindi na tao. Iba lang, parang namang lupa na nagkatawan tao. Tumigil ito saglit. Tinitigan si Elisa ng walang kurap. Nang palubog na ang bata, sigaw daw nito'y hindi pangkaraniwan. Ibabalik ko ang sakit. Babalik ako. Hindi ito sigaw ng takot. Sigaw ito ng sumpa. Tahimik ang paligid habang nagsasalita ang matanda. Sa labas, tumawol ang isang aso. Isang mahaba, malamig na tahol na agad pinutol ng katahimikan. Simula noon, Bulong ng albularyo. may kaluluwang gumagala sa tubig. Hindi matalimit. Naghahanap ang ama at anak ng pwedeng palitan. May kapalit ang bawat sumpa. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Medyo mahaba na. Ayoko kasi na mainip kayo. Itutuloy ko na lang ang kwento sa susunod. Pasensya na kung may nabitin. Pasensya na kung mabitin kayo. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.